o hindi siya marunong sa batas. At si Saro ay bugok. Bugok siya. Literally, bugok. Madami po siyang sinasabi na refleksyon ng kanyang pagiging bugok, walang alam. Guys, hindi pwede sa Pangulo ng Pilipinas ang bugok. Bakit po bugok si Sara Duterte? Kasi mga kaibigan, hindi po siya palabasa. Hindi po siya mahilig magbasa. Wala po siyang interes sa pagbabasa. Ano ang interes ni Sara? Mag-movie marathon, manood ng Netflix, mag-movie marathon, yun ang interes ni Sara. Wala po siyang interes sa pagbabasa. Hindi po katulad kay PBBM na wide reader, lahat binabasa. Sabi nga ni Carlita Carlos, nagugulat siya ang Pangulo, lahat daw ng topic alam. Kapag may sinasabi daw siya, lahat daw alam. Nagugulat daw siya, napaka-advance daw ng Pangulo. Si Sara Duterte po hindi. Tamad po siya, hindi po siya nagbabasa. At malaking ebidensya nito, yung sinabi niya mismo, hindi daw niya na-review ang matatag curriculum dahil wala daw siyang background sa education. So lahat daw ay kanya na lang pinaubaya sa kanyang mga master teachers. My God! Secretary ka ng DepEd, hindi mo ni-review yung matatag curriculum na ini-introduce mo? Meron kang marami kang taon, meron kang kahit isang taon, araw-araw, isang page, or kahit kalahating page, basahin mo. Pag may hindi ka na maintindihan, tanong mo sa USEC, ASEC mo, sa master teachers mo, paki-explain nga ito, ano ba ibig sabihin? Sa isang taon, imposible na hindi mo ma-review yung buong matatag curriculum. Imposible yan. Pero bakit hindi niya ginawa? Bakit hindi siya nag-effort na pag-aralan ang matatag curriculum at i-review? Kasi tamad siya. Tamad. At wala siyang interes sa pagbabasa ng libro. Tamad at walang interes sa pagbabasa ng libro. Ang gusto lang niya ay manood ng Netflix. So yun pang-apat guys tamad siya. Tamad siya, hindi siya nag-aaral. Gusto lang niya manood ng Netflix. Hindi siya katulad sa ating Pangulo na basa ng basa, wide reader, lahat binabasa, kaya lahat ng issue, lahat ng topic, alam. Kahit ibato mo kung ano man. Kita niyo sa debate, sa debate, tinanong siya ni Carlita Carlos about Machiavellian. Nakasagot siya. Bonggang-bongga. Nagulat nga, maraming tao ang nagulat. Ay, may ganong question, Machiavellian, yung mga tao natuto mag-research, ano ba yun? Nalaman tuloy ng mga tao, ano ba yung Machiavellian? Sino ba si Machiavelli? Pero yung Pangulo natin, alam niya kung sino si Machiavelli, kung ano yung Machiavellian. Kung si Sara ang tinanong, hindi alam ni Sara kung ano yung Machiavellian. Di ba tinanong nga siya nung nag-itok-itok Tapos wala sa wisyo, hindi mo na malaman kung saan papunta yung kanyang sagot. Wala pong alam si Sara Duterte. Bobo po siya, bugok, as in bugok po talaga si Sara Duterte. Hindi po siya pwede maging Pangulo ng Pilipinas. Ano pa, Pima? Unfit na maging presidente ng Pilipinas dahil wala po siya sa tamang pag-iisip. Bakit natin masasabing wala siya sa tamang pag-iisip? My God, nasa tamang pag-iisip ba yung sasabing, I imagine myself cutting his head? Nasa tamang pag-iisip ba yun? At nasa tamang pag-iisip din ba yung mag-hire assassin? Magpapatsugi ka ng 3, Pangulo ng Pilipinas, Elisa, SMR, nasa tamang pag-iisip ba yan? At nasa tamang pag-iisip din ba yung maisip mo na papahukay mo si Apo Lakay, papatapon mo sa West Philippine Sea? Nasa tamang pag-iisip din ba na pumunta ka sa House of the Representative, i-insist mo kung anong gusto mo, hindi ka sumusunod sa House rules, maghari-harian ka doon, pag-iinsultuhin mo lahat ng mga mambabatas, nasa tamang pag-iisip ba yan? At lalo na, nasa tamang pag-iisip ba na pumunta ka doon sa opisina ng kapatid mo, magkulong ka doon, pagkatapos hindi ka lumalabas kahit pinapalabas ka na dahil may house rules, wala kang pakialam, basta nandun ka. At ang ginawa mo pa, nag-press con ka, nagmura ka ng nagmura doon, ang lulutong ng pagmumura mo at doon mo ginawa yung threat. Nasa tamang pag-iisip ba yan?
Hindi. Wala ka sa tamang pag-iisip. Panglima na yun, ha? Panglimang dahilan na yun kung bakit unfit siya na maging president ng Pilipinas. At guys, hindi pa kasama dyan yung mga pagwawaldas niya, mga confidential funds. Hindi pa kasama dyan yung mga ginawa niya, mga kaibigan, na mayor pa siya ng Davao, yung mga plug sa kanya ng COA. Every now and then, napakarami ng plug sa COA. So mga kaibigan, Sara Duterte is unfit to be a president of the Philippines. Hindi siya pwedeng maging pangulo ng Pilipinas. Tingnan niyo yung mga pinklawan kahapon, yung mga dilawan kahapon. Pagdating nila, may sumigaw, no? Andun yung mga Duterte supporters. Oh. BBM resign, BBM resign. Nagka-anuhan tuloy, nag-clash tuloy sila. Kasi anong sabi ng camping? Hindi namin maaatim na bumaba sa pwesto si PBBM. Tapos ang ipapalit, malala. Anong sabi ng kakamping? Pagtsatsagaan na nila si PBBM. Alam naman natin ang kakamping at ang dilawan, anti-Marcos yan. Never again to martial law, anti-Marcos yan. Pero pagtsatsagaan na daw nila si PBBM kaysa ipalit ang isang Sara Duterte na malala. Ganon mga kaibigan, na kahit kakamping, kahit dilawan, ay ayaw kay Sara Duterte. Magtsatsaga na sila kay PBBM kaysa ilukluk si Sara Duterte. Kaya nagkaroon ng gulo kahapon. May talagang nag-anuhan sila. Kasi nagsisigaw ba naman yung mga DDS na BBM resign eh. So nagsisigaw din yung nasa kabilang side. Sara resign, Sara resign. At may mga nagsigaw pa nga na Sara dalhin sa mental, Sara dalhin sa mental. Mga DDS, mga pinklawan, mga dilawan. At may kasama din ng mga pro-Marcos. So nakita natin mga kaibigan, pati dilawan, pati pinklawan, ayaw kay Sara Duterte, no? So, nakita ko pa nga dito yung isang, yung post ni Banat Bay, galit na galit siya sa mga pinklawan, no? At mga dilawan. Galit na galit si Banat Bay. Sabi niya dito, yan, sabi ni Banat Bay, successful ang pink kaliwa, hindi na bago ang gobyerno. Tanga talaga. Puta. Galit na galit siya, guys. Kita mo? So mga kaibigan, meron talaga silang aim kahapon baguhin ang gobyerno. Kaya galit na galit sila ngayon sa mga pinklawan at dilawan dahil hindi daw nabago ang gobyerno. Guys, kasi nga, hinayjack lang naman nila ang rally. Hindi naman talaga sila kasama sa rally. Hijack lang nila eh. Ang pinklawan at ang dilawan nag-rally hindi para pabagsakin si PBBM. Ang rally ng mga pinklawan at ang dilawan ay para ipakita ang kanilang galit sa nangyayari na korupsyon sa DPWH at yung pag-involvement ng ibang mga politiko. Hindi nila gusto na ibagsak si PBBM. Diba? Kaya mga kaibigan eto galit na galit si Banat Bayo. Successful daw yung mga pink kaliwa. Hindi na bago ang gobyerno. Galit na galit siya. Pinagmumura niya. Ito pa. Okay. Yan. So ito, mga kaibigan, shinare din ni Banat Bay, yung nangyari kahapon na niransak yung isang Sogo yata ito, Sogo. Palagay ko Sogo ito, Isang hotel, niransak ng mga kabataan, yung mga nanggulo sa rally. Tapos pinasok nila at may kinuha daw ng mga gamit, nagnakaw. So shinare ni Banat Bay, ayan, Anong sabi niya sa share niya? Ito yung sinasabi ko dapat kasi prinsipyo, hindi bayaran. Pak! So parang inaamin niya na yung kanilang nakuha, na-recruit, na manggugulo sa rally, ay walang prinsipyo, kundi bayaran lang talaga. Pak! Another evidence. Diba? Another evidence, guys, na talagang meron silang ni-recruit.
Hmm. So, walang prinsipyo yung nirecruit nila, kundi purely bayaran. Oo, di ba? So, kitang-kita na natin ngayon mga kaibigan, na talagang sila ay nag-recruit ng mga kabataan para manggulo, para baguhin ang gobyerno. Ito, ang daming iniisa-isa ko na sa inyo mga kaibigan yung napakaraming mga ebidensya, iniisa-isa ko na sa inyo. Ang daming bayaran, di ba? Yan inamin niya sa kanyang statement. Just read between the lines Ito yung sinasabi ko Dapat kasi prinsipyo, hindi bayaran. So ibig sabihin guys, inaamin niya na talagang meron talaga silang ni-recruit para manggulo. Kaso, yung na-recruit nila ay walang prinsipyo, kundi purely bayaran lang talaga. Kaya nakuhang iransak yung Sogo na hotel, pasukin at pagnakawan. Kasi nga, purely bayaran lang, walang prinsipyo. Diba? So mga DDS, kakapit pa ba kayo sa masamang gawa? Kakapit pa ba kayo sa mga masamang gawa? Hihiramin ko na naman yung words ni Duterte nung siya pa ang Pangulo ng Pilipinas. Yung mga nagrarally daw na yan, yung mga nanggulo daw na yan sa gobyerno, yan daw yung mga taong labas, yung mga komunista. So mga DDS, kayo na pala ngayon ang bagong mga NPA. Kayo na pala ngayon ang bagong mga terorista. Kasi kayo yung lumalaban sa gobyerno Diba? Huwag na tayong magplastikan dito. Ayan nilatag ko ang daming ebidensya. I-play nyo, I-play nyo yung video ko sa umpisa, yung mga ngayon lang nakarating, yung mga ngayon lang nakapanood, i-play nyo ang video ko sa umpisa. Pinakita ko ang sandamakmak na ebidensya. Mga screenshot, mga posting ng inyong mga DDS influencer, ng inyong mga DDS na mga kakampi na nagpapakita ng katibayan ng destabilization sa Pangulong Marcos. Ngayon, dismayado sila dahil hindi natupad ang kanilang plano. Yan. So ito pa. Yan. So ito, So dapat sa Indonesia daw at saka sa Nepal, riot. Sa Philippines daw, puro bayot. Kasi mga kaibigan, si Banatbay, si Bayadbay ay talagang desmayado. Kasi parang mga bayot daw, Kasi hindi nga natupad Hindi natupad yung kanilang gusto na papagsakin si PBBM. Naunsyami na naman. Edi ngayon, napahiya sila, Napahiya sila, guys. Nag-celebrate na sila, Nagkatay, 100 cattle. Nag-celebrate na. Napahiya na sila, mga kaibigan. Sabi ko sa inyo, hindi magtatagumpay ang kasamaan. Hindi magtatagumpay ang kasamaan. Remember that, mga kaibigan. Ang kasamaan ay hindi magtatagumpay. Diba? Ito pa, nagrarant si Banatbay. Sabi ni Banatbay, dahil sa mga pink kaliwa, kaya mananatiling nakaupo ang mga korap sa bayan natin at ang mga tanga followers nila, di alam na nakikinabang ang mga leader ng pinakaliwa kay Marcos. Bobo So galit na galit siya mga kaibigan kasi nga hindi natuloy. Hindi naging Pangulo si Sara Yung kanilang plano naunsyami. Sabi pa niya, aminin natin magaling si Marcos. Ginamit niya ang kaliwa at pink para guluhin ang tulay ng issue ng bayan. Nagkataon naman tanga ang mga followers nito kaya sumusunod sa mga leaders. Galit na galit siya guys sa pink, At saka sa dilaw, galit na galit siya. Kasi nga,
hindi po natupad ang kanilang gusto, no? So ito pa guys, no? Eto, no? Yung kaguluhan kahapon, mga kaibigan, no? Purposely ginawa nila para pilitin ang kamay ng mga kapulisan na gumawa ng drastic action para pagkatapos, pag mayroong mga nasaktan, isisisi sa gobyerno, isisisi kay PBBM, masama na naman ang gobyerno, masama na naman si PBBM, ganun po ang gusto nilang gawin. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga nanggugulo kahapon, grabe yung pagtitrigger nila sa mga kapulisan natin. Mabuti na lang ang mga kapulisan natin ay napakahaba ng pasensya. Biruin mo, may mga dalang mahahabang pagkatapos talagang pinagpapalo yung mga kapulisan natin. Pagkatapos, yung mga kabataan parang lumilipad na tinatadyakan, pinagsusuntok yung mga kapulisan natin. Yung mga kapulisan naman natin, mga nakashield, hindi sila lumalaban. At meron pa palang nanaksak. Sinaksak yung isang pulis. Muntik nang mamatay. Ito naman kaibigan, marami silang dala. Iba-iba ang dala nila. Ready po sila na manggulo sa gobyerno. Ready sila. So ngayon, ano nangyari? Napahiya sila. Kawawa sila ngayon, nakakulong sila. Anong sabi ng nanay? Nakikiusap kay Mayor Isko. Pangkain nga daw, wala sila, pangtiyansa pa. O anong sabi natin? Humingi sila ng tulong doon sa mga nag-organize, doon sa mga nagbayad sa kanila. Nagawin yung ganyang krimen. Humingi sila ng tulong doon. Tingnan natin kung tutulungan sila. Malamang hindi na sila tutulungan dahil i-disown na sila na, hindi, wala namang wala kaming alam dyan. Malamang yan. So, kawawa ang mga kabataan na to na ginamit. Ginamit sila mga kaibigan, yung mga kabataan na yan. Di ba? Yan mga kaibigan, no? Mac Juan, hello Admin Rich. Hello din po sa inyo, no? Salamat po. Carmelita Torrejos. Yan nga, no? Asan ang nag-udyok sa kanila, dapat ikanta nila. Correct, no? Dapat ikanta nila kung sino yung nagbayad sa kanila. Tama, no? Isabelo Cabato, no more granting permits sa mga DDS rally anymore. Alam nyo kasi yung hindi naman kasi talaga dapat hindi naman talaga rally, walang rally ng DDS talaga. Rally po ito ng Tindig Pilipinas, ng Akbayan. Rally po ito ng mga progressive groups, usually sila yung mga kakamping, yung mga dilawan, at saka yung mga progressive, no, na mga grupo. Wala po talagang rally ang DDS sa September 21. Pero hinayjack nila, sinabayan nila, nakisali sila dahil hindi nila kayang gumawa ng crowd, dahil wala silang crowd. Napatunayan na po natin na maraming beses na po silang nag-rally, wala pong pumupunta, sila-sila lang, pinagtatawanan lang sila ng mga tao. Kasi wala naman talaga silang crowd. Dahil wala na talaga silang mabubudol. Mukhang marami lang sila sa social media dahil sa social media, marami silang trolls. At andyan ang China nagbabayad ng trolls para sa mga DDS. Katulad nito, nagla-live ako, ang daming DDS na nagko-comment, 'di ba? Pag titingnan mo, ang daming nagbabash sa akin. Pero yung mga yan, totoong tao ba yan? Hindi. Karamihan dyan, trolls. Kasama yan sa troll farm na binayaran ng China para guluhin yung mga PBBM vloggers, para si Sara Duterte ang iangat, at para i-bash ang ating Pangulo,
ang mga vloggers ng Pangulo, lahat yan. Marami sa mga nagko-comment ngayon, trolls, bayaran ng China. Kita niyo mga kaibigan guys, maraming beses na napatunayan Duterte, umamin. Nag-hire siya ng troll, nagbayad siya ng $200,000 para sa troll farm. Umamin si Duterte mismo. Pangalawa, yung .ph, nakalimutan ko yung website na yung research study na independent ito research study, wala siyang political color. Ano yung napatunayan nila? Na maraming mga accounts na connected sa China na binubus si Sara Duterte, pinupuri si Sara Duterte, inaangat si Sara Duterte, at binabagsak si PBBM, ini-issuehan ng mga video, ng mga pulburon video at kung ano-anong mga kasiraan patungkol sa gobyerno, kasama na sa West Philippine Sea. So, proven yan guys, proven yan. Nasa research yan, no? At ano pa, yung na-research pa ni Senator Tolentino, na ngayon ay hindi na senator, di ba? Yung na-research niya, mga kaibigan, napatunayan niya, may cheque pa. Ang lalaki ng cheque at hindi ito tinanggi. Hindi tinanggi ng Chinese Embassy na nagbabayad sila sa Infinitus. So mga kaibigan, sa social media, parang ang dami-daming DDS. Parang kapag binasihan mo ang social media, sasabihin mo sa sarili mo, ay naku, mas marami pala talagang DDS. Kasi nga marami silang trolls. Pero pag